So ayan po mga kabayan, merong hindi siya basher mga kabayan. Kumbaga parang tinanong lang niya kung bakit ito ay madalas sarado, no, at bakit daw po ay nakapadlock palagi ng mga anak naman ni Tatay Romy yung nakakasama niya dito mga kabayan, no? Mga anak naman niya nakakasama dito. So, alam niyo po mga kabayan, no? Si Tatay Romy, buhat nung ating nadatnan dito, ay talagang lahat ng mga gamit niya, nakalambitin po yan, nakasako-sako po yan, no, na talagang sininop niya lahat ng gamit niya. Kahit nga yung mga damit ng mga kabayan, pabalik-balik na lang. Kasi parang wash and wear na lang po mga kabayan. Kasi parang tamad siya maglabas ng mga gamit niya. Tapos nakatali-tali yun. Kung napanood natin umpisa, no, bago tayo magsira ng kanyang kubo mga kabayan, na inabot tayo ng 5 taon, bago natin nabaklas, yung mga nagkanda buhol-buhol, nagkanda tali-tali doon sa mga sako na ang dami, lahat na ng gamit ng mga kabayan nandoon na. 'Di ba? Na-discover natin yung mga daan-daang libong kaldero mga kabayan nandoon lang pala sa sako na nakalambitin. So natin purgatin pa yung ibang mga kabayan kasi malalaman mo yung yari niya iba, super kapal, super tibay po mga kabayan. So question ng ating solid viewers, sabi ko nga hindi siya basher, no? Para siyang nasaktan, no, na syempre para kay Kuya Marwin and Kuya Bintot mga kabayan, hindi naman sila naiiba dito ni Tatay Romy, hindi naman din sila magnakaw o pakialaman yung gamit ni Tatay Romy, hindi naman din nila galawin yan, no, yung mga gamit ni Tatay Romy. Pero bakit daw ay lagi nakapadlock na wala naman daw ibang tao, ang nakakasama lang ay si Kuya Bintot and Kuya Marwin. Bilang isang anak daw po mga kabayan, syempre masakit daw po mga kabayan na bilang isang anak ay pinapadlakan ng pintuan or pinapadlak ito palagi. Paano daw kapag merong gustong kunin doon sa loob, kailangan pang kalabitin or tawagan si Tatay Romy. At paano daw kapag umaalis si Tatay Romy, no, nandito naiwan yung 2 anak na lagi nakapadlock. So paano daw po yun? So parang nasaktan ba yung ating solid viewers sa kanilang sitwasyon dito na lagi nakapadlock? So kaya nga po mga kabayan, tayo ay gagawa ng paraan na magkanya-kanya na silang tatlo ng kwarto, no, na may kanya-kanyang padlock, may kanya-kanyang kwarto para hindi na hassle, hindi na yung tawag-tawagin pa kung nasaan na yung susi, no, kung saan na yung may-ari ng susi, may-ari ng bahay, na may kanya-kanya na silang lungga po mga kabayan. So yun po yung ating ginagawa ng paraan ngayon. Yes, tama nga naman, may point din po mga kabayan yung ating solid viewers sa kanyang katanungan, no, may point naman din po siya bilang isang anak na mahirap yung nakakasama mo sa bahay na pinapadlakan ka. Ibig sabihin parang walang tiwala, no, walang yung walang tiwala po mga kabayan kasi lagi nakapadlock. Pero lagi ko nga pong inuulit po sa inyo, no, ito si Marwin at saka si Bintot po mga kabayan, kabisado na ang ugali ni tatay nila, no? Kasi sabi ko nga nung nadatnan ko ay talagang ganyan na si Tatay Romy. And then sila, yung mga anak din po mga kabayan, lalo na sila ay talagang kabisado na po nila yung kanilang tatay na masinop sa gamit at pinapahalagan talaga ni Tatay Romy yung lahat ng mga gamit niya. Naging kaugalian na po niya yung pagsisinop, paglalak, no? At kahit nandito si Nanay Terry, si Bintot, si Kuya Marwin po mga kabayan, 4 sila dito, lagi pa rin itong nakapadlock. So, ito, ganyan, laging ganyan. Kahit halimbawa, nandito kami mga kabayan, no, mabuksan lang yung
mabuksan lang ito ng matagal o kahit buong maghapon kapag nandito ako. No, kasi minsan nga nasanay na siguro siya kapag nandito ako mga kabayan at hindi ko siya pagsalitaan, ay ibig ko sabihin, Tatay Romy, buksan mo lang yan, huwag mo isarado. No, kahit ngayon, kahit hindi ko siya pagsabihan mga kabayan, alam na niya kapag nandito ako. Pero kahit nandito silang tatlo mga kabayan, nandito lang naman sila, hindi naman sila aalis, no? Wala naman silang pupuntahan, nandito lang sila, kanya-kanyang hawak ng cellphone or upo dyan sa sulok. Lagi pa rin siya nakapadlak, nakaganyan pa rin. Kaya minsan, pag inuutusan pag minsan nagluluto si Marvin, kailangan ng kaldero. Kailangan ng kutsara, kailangan ng pinggan, kailangan ng lahat. Laging kailangan magsusi pa. Nagmamadali ka, hala, sige, tanggal ka pa sa susi, ala, ganyan ka pa, bago makuha yung gamit. Minsan, tinatamad na si Marvin. No, kung ano na lang nandiyan, hala, bahala na. Minsan, hindi na maayos yung paggawa, mga kabayan, kasi nga, tinatamad na sa kauutos na buksan yung pintuan, mga kabayan. Indihan ng mga anak ni Tatay Romy po yung mga kabayan, kasi sa tagal ng panahon ay talagang ganyan ang ugali ni Tatay Romy. No? Tanong natin ni Tatay Romy, bakit lagi nakapadlak bahay mo? Bakit? Diyan sa loob. Ha? Minsan dyan sa loob. Hindi nalak ng dyan. Yung dyan. Kahit nandito siya mag-isa? Paano niya mag-lock? Hindi dito. Ayan. Nagbutas siya. Yung... Dati pa yan? Tinanggal na niya. yung bakal. Nandito kayo sa labas. Minsan, Tapos siya nandoon sa loob. Anong ginagawa niya sa loob? wala. Nagpapahinga. Nilalagyan niya. Minsan kakikinlawan na. Nilagyan mo? Bakal? Bakit lagi nakapadlak? Kwarto mo, bakit lagi nakapadlak? Bakit? Tapos na maliwalas ba ko ba? Ha? Baka ipit. May nakatago? Ipit? May Bakit lagi mo sarado? Bakit lagi sarado? Bakit? Sarang ito. Maliwalas ito. Katuturan. Ano daw? Maliwalas. Mawag tayong igaan. Para maluwag yung higaan? O paano mahigaan? Nakasarado nga yung pintuan mo. Ngayon, Marvin, ikaw bilang isang anak, anong naramdaman mo pag laging nakasarado tong pintuan ni Tatay Romy na gusto mong pumasok, hindi ka makapasok-pasok? Minsan mainis. Bakit mainis ka minsan? Yung kinukuha mo gustong kunin niya sa akin, hindi na makuha. Di mo kuha ka agad. So, anong ginagawa mo? Maghintay na. Maghintay na. Dumating siya. Tapos kalimutin, susi. Inaantay mo na lang. Hindi mo siya pinapagalitan, hindi mo sinisigawan. Hindi ko na sinabi. Pero alam mo naman si tatay mo na ganyan talaga ang ugali niya. Di bali, total, kunting panahon na lang, Marvin, tiis mo na kayo sa lagi nakapadlak yung bahay ni Tatay Romy. Kasi kung magkakaroon na kayo ng sarili yung kwarto, wala nang problema. No? Oh. Wala nang problema, may kanya-kanya na kayong kwarto. O bahala, ipadlak niya na ng isang taon yan. Wala na kayong pakialam kung ipadlak na isang taon yan, okay lang. Kasi may sarili naman na kayong kwarto. Lahat ng mga kanya-kanyang gamit nyo ay nasa kanya-kanyang kwarto. Oh. Kahit magbakasyon niya si Tatay Romy ng 10 taon, nandito lang kayo, o ayos lang. Bahala yung mga gamit dyan, ubusin ng R80. Pag uwi niya, limas na lahat ng R80 gamit niya kasi hindi na mabuksan-buksan. Oh, ganyan si Tatay Romy. Mula nung nakita na discover ko yan, ganyan talaga attitude niya. Puro padlak ang bahay or puro tali ang mga gamit. Ganyan talaga siya. Yun lang nagsasabi sa kanya, puro na pinapagat yung bahay. So, anong sabi niya? Pag sinasabihan mo na bakit nakapadlak lagi yung bahay? Siya yung nagsasabi sa kanya. Si Kuya Bintot? Anong sinasagot niya yung Kuya Bintot? Sabi ni Kuya Bento, palagi nga lang pinapagat.
Sabi ni tatay, pakyaan. Sabi niya. Ganun. Sabi niya, hayaan mo siya. Kumbaga, hayaan mo ako, parang ganon, sabi ni Tatay Romy. Bakit lagi to padlak bahay, Tatay Romy? Bakit lagi kang dado? Bakit? Tang. Lagi nakaganyan. Lalasat sa lang sinasarado. Oh, bakit laging sarado? Kasi talaga, alam mo na, akat mong itabay na sarado na yun. Ha? Akat, tanda pasawang ka. Hindi mo rin alam? Tapos mo, kaya Tuwing punta, tuwing araw-araw nakasarado, no? Nakaganyan. Ganun, karatas. Baka marami pera dyan. Bale, g. Ha? Marami pera sa loob? Pero sa lawi, isip na. Ako Mga mga, sa awi isip na. ako tanda. Sabi niya, kulosa daw yung isip Kasi niya. nakatagpo kasi isip ko, di ba? Minsan nagagalit ka na padlak palagi, sarado, minsan. Kaya mo na. Nakatanda yun. Sabihin mo kay tatay na wag lagi sarado, sabihin mo. Siya, kaya tanda pa yung baya. Pero makanyan, takaka kung balang makanyan. Ha? Ako balang makanyan ito. Tata. Sabi ni Marvin kasi minsan, nagagalit ka at sinasabihan mo si tatay mo na bakit laging sarado yung bahay niyo. Gano'n. Kaya nga hindi na hindi ako umihingi. Tapos minsan, sinasigawan mo, kunin mo yung damit ko, buksan mo. Makanyan. Kasi ako, tanda mo, tatakot na. Ha? Tatakot. Tatakot ka? Nabuksan? Ako kasi, isip ko kasi, Wala kang susi. tagsususi. Wala kang susi dito, susi. Hingi ka isang susi. Siguro pinapadlak lang ni tatay. Dahil baka mamaya may pupuntang iba. Pero kung sa Ibilog inyo, ya kali. Ibilog. pero kung sa inyo siguro Ibilog ka din. hindi. Wala. Hingi ka ng isang susi para may susi ka. Kung naka... Ayaw niya. Takot. Ayaw mo? Tatakot ako. Kasi kadaga ng magtanong. Magtanong na lang kung saan na yung susi. Kadaga ako magtanong. Tayo pakirap ko. Hindi sabi mo kasi hindi kong kita. Pag nagbakasyon yan, hindi na kayo makakapasok dyan. Puta mama ko ka. Kaya mo kukulang kape, bilhin mo kayo kape. Iwanan na sa labas yung kape. Oh. Minsan Marinig ko. yung kape nga dyan sa loob. Kaya alinig kukulong. Doon na kayong Kaya nga si alaman ko ma. Wala naman daw kukuha. Sabi niya, kahit kape na lang daw iwanan dito sa lamesa. Hindi daw nakakulong yung kape at saka asukal. Wala daw kukuha, sabi niya. Kape na lang iwanan dito kahit nakapadlak yan. Ito ang mama ko ka. Gamay kabit. Ito ang mga ko para. kahit nga doon si tatay. Ay mga kaya ko. Balo isip niya ko. Kata kalinguan niya. Ano daw, Marin? Hindi niya daw awak yung isip ni tatay. Ay ba ang mego ka. Ay mego kulong kape. Alin na kulong. Patam. Ipakulong mo ka na kapay. Tabako. Isusi. Awang na. So, ayun po mga kabayan. Siguro ibig sabihin ni Kuya Bentot, huwag daw ikulong yung Kinuha na yun. kape, asukal, para pag nagtrabaho, nandyan lang yung kape, anytime pwedeng hugutin. Kaya, sinasabihan niya yung tatay niya ngayon, no, siguro, after siguro magkape nila mga kabayan, kaugalian nga ni tatay na nililigpit niya kaagad, no? Nililigpit niya kaagad yung mga bagay-bagay. Siyempre, nahirapan sila, nag-a-adjust, nahirapan sila bawat isa dahil ngayon lang sila magkakasama. So, yung adjustment nga po mga kabayan ay talaga hindi basta-basta din. No? Kasi ngayon lang sila, kanya-kanya silang ng ugali, kumbaga. Iba ugali ni Bentot, iba ugali ni Kuya Marvin, iba din ugali ni Tatay Romy. So, lahat ng bagay-bagay mga kabayan, kailangan talaga mag-adjust sila bawat isa sa kanila para maintindihan nila, manawaan nila yung mga bagay-bagay dito sa loob ng pamamahay ni Tatay Romy. Siyempre, sino ba ang mag-adjust? Kundi itong mga anak ang mag-adjust kay Tatay Romy kasi sila naman ang tumira dito, no, sila naman ang nakikisipin. Matik yun, mag-adjust yung mga anak. No, lalo na mga bata pa sila. Si tatay matanda na.
no, mag-a-adjust. Maano naman yan, matutunan din nila yan, matutunan ni Tatay Romy, matutunan din ng mga anak. Sa katagalan, no, pag nagtagal magkasama sila, matutunan ng bawat isa yon. Kaya ang pakiusap lang ni Kuya Bentot, itlabas yung kape, asukal para pag nagtrabaho, timpla na siya kaagad, hindi nagigisingin, hindi na disturbuhin, hindi na magkakatok, hindi na lahat kasi nandito na. No, sabihin mo rin, ikaw rin sabihin mo kasi sinabi na rin ni Kuya Bentot. Ikaw sabihin mo rin kay Tatay Romy. Kalabitin mo. Awam, kanong pagka ilaka buyas. Bay kapay, patang magluto ka, te. Kailangan pun. Te. Awang ikul nga buyas. Pag nasa Kuya, nakalaki. dapat ako sa baba, bay. Ngati, bay. Oh, tapos Ngati. Sarado. sarado. Ate, kasi iikot siya. Ikot. Kasi akala na bukas siya. Oo. Kasi tatakbo siya. Hindi pa umuulan. Tatakbo siya. Pasok. Sara. Sara. Kita kasi galing. Kasi nagdalang lagari. Oh, Tapos kahoy. tapos. Ba? Abag tayo kayo sa bahay. Walang tao. Ano? Kayo dito. Sasaing. Ano? Wala. Walang bigas, sa saing Oh. wala. Tapos kasi tila. Hindi na. Nagdudo. Nagdudo. Ito, mapatak. Nagutom na. Wala pang masaing kasi. Oh. Eh ba, binmangtan ka ng laranap yan. Ano yung makasusiya? Magluto. Sorry nga yung mga. Gusto magluto, di makaluto kasi nakasusi yung bahay. Katatakong kumaw. Nabto, ti, kumaw, mapachi. Nabto, ti. Pwede sa tantinet, tapos kung sa naglabas sinahit. Nung sinarado, tatak. Diba? Dito. Bakit saan nagpunta saan siya pumunta? Saan Hindi. pumunta? Nagpunta ako tatas. Iniwan ko sila. Iniwan mo na. Pumunta na ako doon. Kasama ko sa di. Tara. Ayo. Takam ba? Tulog. Doon ka na natulog. Nalagas yung umaga, 3 araw. Bakit? Lang. So ayan, maintindihan naman. Nakikinig Magaling naman pa. din si Tatay Romy sa sinasabi ng kanyang mga anak. Nakikinig naman din siya. Karating ako. Wala naman tao. Kasi paano kasi ito? Tas sila walang tao. Kasi ito kasi ikot dun sa pulo. Datalador ng ibon. Na mga higit pababa dun. Pinipicture mga bandok. Kasi Katulad nung nakaraan, nadatnan kita dito. Silang dalawa, nandoon, naglilinis kahit umuulan. Nadatnan ka ito, naglilinis. Ikaw nandiyan lang eh. Ito. Nakatayo lang, dalawa sila. Doors. Ito isa lang. Isa na. Siya lang nung nakaraan. Babasakan tanong. Ito, nang isip ko kasi magpapangan, sintangan. Asyon sabi niya. So tama po yung mga kabayan, katulad nung nakaraan na dumating ako dito, wala si Marwin, wala si Tatay Romy, magkasama sila, naglinis doon sa malayo, di ba, sinundo ko po yun. Then si Kuya Bentot nandito lang, nakatayo lang siya dyan, nakaupo lang siya dyan, nakapadlak yung bahay, siguro gusto yun magkape, no? Umuulan pa naman yun, Win, di ba? Gusto siguro magkape, gusto magsaing, siyempre nakapadlak, hindi naman pwede yung pwersahin. No? O sirain, may bintana, pwede nga yung bintana, pwede mong pwersahin yung mga bintana, pero hindi ginawa ni Kuya Bentot. Kumbaga, may takot pa rin siya sa tatay niya. Inantay niya. Nung umuwi na ako dito, saka siya nakakape, kasi hinata ko na sila ni Marwin sa ni Tatay Romy, pinauwi ko na eh. Ganun lang po mga kabayan. Kaya sabi ko, yung komento po ng ating solid viewers, no, ay may point naman din po siya. Siyempre, tayo, lahat naman ng maramdaman din natin. Yun nga lang, kailangan din natin talagang intindihin. Dahil naintindihan naman ng mga anak, dahil nasanay naman na Tatay Romy, no? At sabi ko nga, ako rin, nasanay na Tatay Romy. Kahit nandito ako, pinapadlak nung una, sa katagalan, sinasaway ko na siya. At alam na niya, no? Kaya, eto, nag-usap-usap nga kami mga kabayan for a while, wag mo nang ipadlak ni Tatay Romy kung nandito ito para pag lahat na may kunin, lahat ng kukunin nila, mga kape, bigas, makapagsaing sila kaagad kung gusto nila. No, kasi yung pagkain para naman sa kanila mga kabayan, para sa kanilang tatlo.
Okay, so yun lang po mga kabayan. Sinagot ko lang po o pinaliwanag. Sabi ko hindi siya basher, may punto din siya. Nasasaktan yung mga anak na lagi nakapadlak. At nag-usap na ngayon, pinaintindi sa kanila at pinaintindi kay Tatay Romy. So okay naman na mga kabayan. So yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.